Si Diego ay nakapag-ayos ng mga makina sa loob ng mahigit 4 na dekada. Nang isang araw, sinabi ng kanyang amo na masyado na siyang matanda para sa trabaho. Lumabas siya ng paggawaan na may damdaming kahihiyan, hindi alam na sa lalong madaling panahon, ang parehong mga taong nagpaalis sa kanya ay babalik, desperadong humihingi ng tulong. Pinupunasan ang grasa sa kanyang mga kamay gamit ang kupas na asul na kamiseta. Tumitig si Diego sa makina ng bus sa harapan niya. Pagkatapos ng 42 taon ng pagtatrabaho sa mga makina, alam na niya agad ang sira sa pamamagitan lang ng pakikinig. Ang Scania bus, alam na niya kaagad na may problema ito sa injection pump. Hindi na niya kailangang buksan pa ang hood. Ginoong Diego, pwede po ba kayong pumunta rito sandali? Tawag ng kanyang amo na si G. Mario mula sa likod ng auto shop. Hindi na katulad ng dati ang tono, mas malamig, malayo, may kakaiba. Pinunasan ni Diego ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kamay at tumungo sa masikip na opisina sa likod. Kahit 65 taong gulang na siya, matatag pa rin ang mga kamay ni Diego at kayang-kaya pa rin niyang gumapang sa ilalim ng mga sasakyan. Pero kapag matagal siyang nakaluhod, nararamdaman niyang hindi na siya bata. "Maupo ka, Diego," sabi ni Mario, itinuro ang plastik na upuan sa tapat ng puno ng kalat na mesa. Amoy krudo at lumang kape ang buong silid, isang amoy na kabisado na ni Diego matapos ang napakaraming taon. "May problema po ba, Hinong Mario? Yung Scania sa labas, injection pump lang ang problema nun. Maayos ko na yun bukas," buong kumpiyansang sabi ni Diego. Hindi siya matingnan ni Mario sa mata. Sa halip, abala ito sa mga papel. "Diego, gusto kong malaman mo na nirerespeto kita. Lagi kang naging tapat, masipag at matapat." May biglang kirot sa tiyan ni Diego. Kilala niya si Mario sa loob ng 15 taon at pamilyar siya sa ganitong tono. Kapag sinimulan na ni Mario ang usapan tungkol sa respeto at sipag, ibig sabihin may masamang balita. Mahina na ang kita ng shop, Diego. Lumalakas ang kompetisyon. Gusto ng mga customer ngayon mabilis at gamit ang pinakabagong teknolohiya, paliwanag ni Mario. Sa wakas, tiningnan siya nito sa mata. "Ang totoo, hindi ka na katulad ng dati." "Hindi na katulad? Inaayos ko lahat ng makina na pumapasok. Kahapon lang, inayos ko yung bus ng tour company na hindi maayos ng iba," giit ni Diego. "Yan nga ang ibig kong sabihin," sagot ni Mario. "Masyado kang natatagalan. Ang mga customer ngayon gusto mabilis. Yung mga bata, 3 beses mas mabilis." Ramdam ni Diego ang galit pero pinilit niyang maging kalmado. "Hindi lahat tungkol sa bilis, Ginoong Mario. Mahalaga sa akin ang tama at maayos na pagkakagawa. Yung mga gawa ko, hindi bumabalik dahil may problema." "Alam ko yan," tango ni Mario. "Pero nagbago na ang panahon. Lahat ngayon naka-computer, diagnostics, electronic injection systems. Hindi mo na masyadong kabisado yan." "Hindi totoo yan," mariing sabi ni Diego. "Sinabayan ko ang panahon. Kumuha pa nga ako ng kurso sa electronic injection sa Senay nung 1 taon. Naalala mo yon, di ba?" Napabuntong hininga si Mario, binuksan ang drawer at inilabas ang dilaw na sobre. Maingat niya itong inilapag sa harap ni Diego. "Diego, ayokong masaktan ka. Lagi kang naging mabuting tao. Pero kailangan kong i-modernize ang shop na ito. Magdadala ako ng 2 batang technician na sanay sa pinakabagong sistema." Tinitigan ni Diego ang sobre, hindi ito hinawakan. "Tinatanggal mo ako?" "Oo," mahina ang sagot ni Mario. Nang may buong respeto, kumpleto ang lahat. Bayad ang bakasyon mo, bonus. Maayos ang lahat. Tahimik ang paligid. Tiningnan ni Diego ang kanyang mga kamay, magaspang, may peklat, tandang-tanda ng ilang dekada ng pagsusumikap. Ang mga kamay na ito ang madalas na nagligtas sa shop na ito sa mga krisis. "Bakit ngayon, Mario?" Pagkatapos ng lahat ng taon, mas mabuti na ito, makakapagpahinga ka na, makakasama mo ang pamilya mo. Deserve mo yan.
Dahan-dahang tumayo si Diego. Paano ako magpapahinga kung wala akong pera? May sakit ang asawa ko, mahal ang gamot niya, walang trabaho ang anak kong babae at nakatira sila sa akin kasama ang 2 bata. Paano ako magpapahinga? Muling umiwas ng tingin si Mario. Pasensya na talaga pero kailangan ko ring isipin ang negosyo. At paano naman yung 15 taon na binigay ko sa lugar na to? Yung mga pagkakataon na niligtas ko ang shop mula sa pagkakalugi. Katulad nung 3 araw akong hindi natulog para lang matapos yung makina, wala bang halaga yon? May halaga, mahina ang sagot ni Mario. Kaya nga sinigurado kong maayos ang lahat ng bayad. Kinuha ni Diego ang sobre at inilagay sa bulsa ng kanyang kamiseta. Hindi niya ito binuksan. Magsisisi ka dito, sabi niya. Mabilis nga yung mga bagong technician mo pero hindi mo matuturuan ng karanasan sa loob ng classroom. Pakiusap, Diego. Huwag mo nang pahirapan. Final na ang desisyon. Tumalikod na si Diego pero bago lumabas, huminto siya. Isang tanong lang, Ginoong Mario. Kung tatay mo ako, gagawin mo rin ba to sa kanya? Walang sagot si Mario. Tumango si Diego at tuluyang lumabas. Pagbalik sa workshop, dumiretso si Diego sa kanyang cabinet ng mga gamit. Malaki ito, puno ng pliers, wrench, diagnostic tools. Lahat ay binili niya gamit ang sariling pera sa loob ng maraming taon. Bawat isa may kasamang alaala, isang trabahong tama, isang problemang nalutas. O Ginong Diego, tinawag ka ba ng boss para bigyan ng dagdag na sahod? Biro ni Reynaldo, isa sa mga batang mekaniko, habang nakayuko sa makina ng isang Corsa. Hindi naman, tahimik na sagot ni Diego habang inilalagay ang kanyang mga gamit sa isang lumang kahong-kahoy na laging nakatago sa ilalim ng kanyang locker. Anong ginagawa ninyo? Tumigil si Reynaldo at lumapit, halatang nagtataka. Pinaalis na ako! Biglang tumahimik ang buong shop. Nagkatinginan ng 5 mekaniko, lahat ay halatang hindi makapaniwala. Si Diego ay hindi lamang kasamahan, isa siyang mentor. Siya ang laging nilalapitan kapag nagiging komplikado ang trabaho. Anong ibig mong sabihin pinaalis? Tanong ni Carlos, ang pangalawang pinakamatagal na mekaniko. Nabitiwan niya ang hawak na tornilyo sa gulat. Ikaw ang pinakamahusay dito. Mukhang hindi na yun mahalaga ngayon, sagot ni Diego habang maingat na inaayos ang kanyang mga gamit. Ang mahalaga na lang ay bilis at kabataan. Kahit pa siya ay pinaalis, maingat pa rin si Diego sa paghawak ng bawat kagamitan. Inaayos ito sa tamang lugar. Ang kaayusan at pagmamalaki sa trabaho ay bahagi na ng kanyang pagkatao kahit sa huling araw niya sa shop. Hindi tama ito, Ginoong Diego, malungkot na sabi ni Reynaldo. Kayo ang nagturo sa akin ng halos lahat. At kapag wala ka na, sino na ang gagawa ng mga komplikadong trabaho? Dagdag ni Carlos. Tandaan niyo ito, sagot ni Diego habang isinasara ang mabigat na kahon ng kanyang mga kagamitan. Ang makina, hindi lang gawa sa bakal at turnilyo, may kaluluwa rin yan. At hindi mo maayos ang kaluluwa ng minamadali. Pagkasabi nito, naglakad siya papunta sa labasan. Bago umalis, tumingin siya sa paligid ng huling pagkakataon. Ang workshop na naging tahanan niya sa loob ng 15 taon. Ang mga workbench, kagamitan, ang pamilyar na amoy ng grasa at krudo, lahat bahagi ng kanyang buhay. Ginong Diego, tumakbo si Mario mula sa opisina. Nakalimutan niyo pong isauli ang uniforme niyo. Tumingin si Diego sa kanyang kupas na asul na kamiseta. May burdang logo ng shop sa bulsa. I-deduct mo na lang sa final pay ko. Pagkatapos ng 15 taon, karapat-dapat lang siguro akong itira ang kamisetang to. Diego, huwag mo sanang masamain. Alam mong nire-respeto kita, paliwanag ni Mario. Kung talagang nire-respeto mo ako, hindi mo ako tatanggalin sa ganitong edad, sagot ni Diego habang inaayos ang kanyang kahon. Pero ayos lang, tinuruan na ako ng buhay na hindi lahat ng tao tinutupad ang pangako nila. Lumabas siya ng shop at naglakad papunta sa hintuan ng bus. Hindi kailanman nagkaroon ng sariling sasakyan si Diego.
ang kanyang sweldo ay palaging diretso sa pangangailangan ng pamilya. Walang espasyo para sa luho gaya ng kotse. Habang naghihintay sa bus, binuksan niya ang sobre na ibinigay ni Mario. Tama ang mga halaga, 3 buwang sahod, bakasyon, year-end bonus. Mukhang sapat sa papel pero alam ni Diego na hindi iyon tatagal. Sa dami ng gastos ng pamilya, ilang buwan lang ang aabutin. Dumating ang bus matapos ang matagal na paghihintay. Sumakay siya, dala ang mabigat na kahon at umupo sa likod, kung saan siya palaging nauupo. Habang nakatanaw sa bintana pauwi, naglaro sa kanyang isip kung paano niya sasabihin sa asawa ang lahat. May alta presyon at diabetes si Teresa. Halos 200 reais ang buwanang gastos sa gamot. Walang trabaho si Carmen, ang anak nilang babae, sa loob ng 8 buwan. Nakikitira ito sa kanila kasama ang 2 anak, sina Carlos, 7 at Angelina, 5. Si Diego lang ang tanging pinagkukunan ng kita ng buong pamilya. Ang bahay nila ay nasa isang simpleng barangay sa gilid ng bayan. 2 maliit na bahay na magkatabi. Nasa harap si Diego at Teresa, sa likod si Carmen at mga bata. Maaga kang umuwi, sabi ni Teresa mula sa kusina habang papasok si Diego dala ang toolbox. Nandito na ako, sagot niya habang inilalapag ang kahon at naupo sa lamesa. Pagkatapos ng 40 taon nilang pagsasama, ramdam na ni Teresa kung may problema kahit hindi sabihin. Anong nangyari? Huminga ng malalim si Diego. Ayaw niyang mag-alala ito, pero ayaw din niyang magsinungaling. Pinaalis na ako. Gusto raw nilang i-modernize ang shop. Papalitan daw ako ng mga mas batang manggagawa. Pagkatapos ng lahat ng taon, gulat na tanong ni Teresa. 15 taon, kumpirmasyon ni Diego. Umupo si Teresa sa tabi niya, bakas sa mukha ang pag-aalala. Ano nang gagawin natin ngayon? Maghahanap ako ng trabaho, malakas pa naman ako. Diego, 75 ka na. Sinong tatanggap sa isang mekanikong ganito na ang edad? Wala siyang sagot. Sa puso niya, alam niyang tama si Teresa. Hindi na uso ang matatandang mekaniko. Gusto ng mga employer, mas bata, mas mabilis. Makakahanap ako ng paraan. Palagi ko namang nagagawa. Dumating si Carmen mula sa likod bahay. Tay, bakit ang agan niyo? Bakit dala niyo yung mga gamit? Ikinuwento ni Diego ang lahat. Nanahimik si Carmen pero halata sa mukha ang lalim ng pag-aalala. Tay, diskriminasyon yan base sa edad. Pwede niyong kasuhan yung kumpanya. Anong ipangbabayad ko sa kaso? Gaano katagal yun aabutin? Kailangan natin ng tulong ngayon, hindi taon mula ngayon. So anong gagawin natin? Tanong ni Carmen halatang stress. 8 buwan akong walang trabaho. Wala na rin akong benepisyo. Tiningnan ni Diego ang 2 babae, umaasa sa kanya. Pati ang 2 batang masayang naglalaro sa bakuran. Walang kaalam-alam sa bigat ng mundo ng matatanda. Bukas, magsisimula akong maghanap ng trabaho. Kakapalan ko na ang mukha ko. Kakatok ako sa lahat ng pintuan kung kinakailangan. Tay, magiging mahirap talaga yan, malungkot na sagot ni Carmen. Alam ko, pero ang sumuko, hindi option. Kumusta ang paghahanap ng trabaho? Tanong ni Teresa ng gabing iyon. Tahimik na umiling si Diego. Susubukan ko ulit bukas, mahina niyang sagot. Ngunit sa kaibuturan niya, unti-unting lumalago ang pagdududa. Nagsisimula na siyang magtanong sa sarili kung may saysay pa bang magpatuloy. Marahil tama nga si Mario, marahil talagang hindi na siya para sa mabilis at makabagong mundo. Hindi alam ni Diego na may pagkakataong ibibigay sa kanya ang buhay. Isang sandali para patunayan na ang karanasan at karunungan ay maaari pa ring manaig sa bilis at kabataan. Minsan kailangang magkalugmok-lugmok ang lahat bago mapansin ng tao ang tunay na halaga ng mga taong minsang hindi pinansin. 2 linggo na ang lumipas mula nang siya'y napaalis. Araw-araw, nagbibihis pa rin si Diego ng kanyang kupas na kamiseta, sumasakay sa parehong bus, papuntang bayan.
Pumupunta siya sa bawat pintuan, mga shop, gasolinahan, auto dealership, umaasang may tatanggap sa kanya. Pero pare-pareho ang sagot, ipa-file namin ang numero niyo. Wala po kaming hiring ngayon. Nung Miyerkules, nakapila si Diego sa bangko para mag-withdraw ng bahagi ng kanyang separation pay. Narinig niya ang pag-uusap ng dalawang lalaki sa unahan. Lalong humihirap ang patakaran sa pagre-retiro, sabi ng isa. Yung bayaw ko, 68 na nawalan ng trabaho pero hindi makakuha ng benepisyo. Masyado raw matanda, parang kinurot ang dibdib ni Diego. May ilang buwang benepisyo pa siya sa kawalan ng trabaho pero pagkatapos nun, paano na? Hindi pa siya sapat ang edad para sa pensyon at kahit magretiro siya, kulang pa rin ang matatanggap. Sa teller, nag-withdraw lang siya ng sapat para sa gamot ni Teresa, pagkain sa bahay at bayarin sa kuryente at tubig. Mas mabilis nauubos ang ipon kaysa sa inaasahan niya. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Carmen sa kusina, tinutulungan si Teresa sa paghahanda ng tanghalian. Tahimik silang nag-uusap bago siya dumating. "Kumusta po, Tay?" tanong ni Carmen pilit na masigla. Gaya pa rin ng dati, malalim ang buntong hininga ni Diego habang umuupo sa mesa. 5 lugar ang pinuntahan ko, pareho pa rin ang sagot. Inilapag ni Teresa ang pinggan sa harap niya pero wala siyang gana. Naapektuhan na ng kanyang pag-aalala kahit ang gutom niya. "Huwag kang susuko, Diego," malumanay na sabi ni Teresa na upo sa tabi niya. "Darating din ang tamang pagkakataon." "Teresa, 2 linggo na ito. Kahapon lang, diretsahang sinabi ng manager sa gasolinahan na matanda na raw ako para mag-ayos ng gulong." "Ang bastos naman nila," galit na sagot ni Carmen. "Mas marami ka pang alam kaysa sa karamihan sa kanila." "Pero hindi nababayaran ng karanasan ang mga bayarin," malungkot na sagot ni Diego. Biglang dumating sina Carlos at Angelina, masiglang nagkukwento galing sa paaralan. Butas na ang sapatos ni Angelina at punit ang backpack ni Carlos. Lolo Diego, tingnan mo po yung drawing ko." Sigaw ni Angelina, hawak ang papel na puno ng makukulay na guhit. Napangiti si Diego at kinarga ang apo. "Ang ganda naman, prinsesa." "Ano to?" "Ito tayo," masayang sagot ng bata. "Ikaw to nag-aayos ng kotse, si Lola nagluluto, tapos si Mami." Tinitigan ni Diego ang guhit at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Sa mata ng bata, siya pa rin ang malakas at magaling na lolo, ang taong kayang ayusin ang lahat gamit ang kamay at puso. "Napakaganda, anak," itatabi ni Lolo, "yan habang buhay." Pagkatapos maglaro ng mga bata, pinakiusapan ni Diego si Carmen na magtagal. "Anak, may seryoso akong gustong pag-usapan." "Sige po, Tay, ano po yun? Kinuwenta ko na ang natitirang pera, baka tumagal lang ng 3 buwan kung magtitipid tayo." Napayuko si Carmen, halatang nahihiya. "Tay, nagpapasa ako ng aplikasyon kahit saan, pati pamamalansya o paglilinis, pero wala pa ring tumatanggap." "Alam ko, hindi mo kasalanan." Sandaling natahimik si Diego, saka nagsalita. "Baka kailangan niyo na ni Carmen at ng mga bata na humanap ng mas maliit na matitirhan. Mahal ang bahay na to. Huwag niyo pong sabihin yan, Tay. Kakayanin natin to ng magkasama." "Paano, Carmen? Paano natin aayusin ito? 75 na ako at ayaw na akong tanggapin. Ikaw, 8 buwan nang walang trabaho. Hindi makapagtrabaho ang mama mo." Tumigil siya. Ayaw na niyang mas dagdagan pa ang bigat ng anak. "Pasensya na, anak. Natatakot lang talaga ako." "Tay, bakit hindi kayo magtrabaho rito sa bahay?" Suhestyon ni Carmen. "Pwede kayong mag-ayos ulit ng kotse sa bakuran tulad ng dati." Matagal nang naisip iyon ni Diego pero natatakot siya. "Paano kung magkamali ako? Paano kung masira ko ang makina ng tao? Wala akong pondo para ayusin yon." "Tay naman," sabi ni Carmen na may ngiting pag-asa, "hindi kayo nagkakamali. Alam ng lahat dito na kayo ang pinakamagaling. May tiwala sila sa inyo. Hindi siya nagkakamali." Ilang ulit nang inayos ni Diego ang mga sasakyan ng kapitbahay sa bakuran.
Karamihan ay mura lang ang singil, minsan pa nga libre. Pero sa pagkakataong ito, kailangang umasa sila sa kita mula roon. Pag-iisipan ko, mahinang tugon ni Diego. Kinabukasan, habang umiinom ng kape si Diego, may kumatok sa pinto. Si Ginoong Antonio, ang kapitbahay na ilang bahay lang ang layo, ang naroon. Diego, totoo ba yung narinig ko? Wala ka na raw sa shop? Totoo, sagot ni Diego. Kalukuhan yan, sabi ni Antonio habang pumasok sa sala. Ikaw ang pinakamagaling na mekaniko dito sa lugar. Umupo siya na tila may gustong sabihin. Pakinggan mo to, kailangan ko ng tulong. Yung luma kong Brasilia may kakaibang ingay. 2 shop na ang pinuntahan ko pero wala silang maayos na sagot. Bahagyang bumilis ang tibok ng puso ni Diego. Anong klaseng ingay? Tanong niya. May kiskis kapag iniikot ko ang manibela. Minsan matigas pa nga itong paikutin. Parang problema sa steering box o baka sa mga pivot, sagot ni Diego. Agad na pumasok sa diagnostic mode. Gusto mong tingnan ko? Oo naman, magkano ang singil mo? Nagdalawang isip si Diego. Hindi siya naniningil noon kay Antonio. Tingnan lang? Libre. Kapag kaya kong ayusin dito, saka na lang tayo mag-usap tungkol sa presyo. Naglakad silang dalawa papunta sa garahe ni Antonio kung saan naroon ang lumang dilaw na 1,978 Brasilia. Sumakay si Diego, pinaandar ang kotse at nakinig. Pinapaikot niya si Antonio ng manibela habang pinapakinggan ang ingay. Patayin mo muna, utos ni Diego. Binuksan niya ang hood at sinilip ang loob ng makina. Tuyo ang steering box, sabi niya. Walang langis at may tagas sa may selyo. Delikado ba? Tanong ni Antonio. Hindi pa. Pero kapag pinatagal mo, lalaki ang gastos. Itinuro niya ang parte na may tagas. Kailangan mong palitan ng selyo at lagyan ulit ng langis. Kaya mo ba itong ayusin? Mabilis na nag-isip si Diego, kumpleto siya ng gamit at gamay na gamay ang problema. Oo, bibilin ko lang ang selyo at langis. Magkano aabutin? Mga 15 reais ang selyo, 20 sa langis. Tapos labor. Nag-alinlangan ulit si Diego. Magkano nga ba ang tamang singil? Sabihin na lang nating 50 reais lahat. Ayos! Kapag nabili ko na ngayon, pwede mo ba bukas ayusin? Walang problema. Pag-uwi ni Diego, daman niya ang matagal nang nawalang pakiramdam, kasabikan. Hindi man kalakihan ang trabaho o kita, simula pa rin ito. Mas mahalaga, ito'y pagbabalik sa bagay na mahal niya, ang pag-aayos ng mga sasakyan. Ikinuwento niya ito kay Teresa at tila nanalo sila sa loto sa saya ng kanyang asawa. O diba, may halaga ka pa rin, may tiwala pa rin sa iyo ang tao. Isang trabaho lang to, Teresa. Hindi nito masusolusyonan lahat. Baka nga, pero lahat ng malaki nagsisimula sa maliit. Ang simula pwedeng lumago. Kinahapunan, binili ni Diego ang mga piyesa. Kinabukasan, balik siya sa ilalim ng Brasilia. Mga kamay na muling nabalot sa grasa, ang mga gamit ay muling nag-click at clank. Buhay na buhay siya. Inabot ng halos 2 oras ang pagkumpuni. Inulit-ulit niyang sinubukan ang manibela, siniguradong walang tagas, nilinis ang paligid at tiniyak ang lahat. Ayos na, Ginoong Antonio, subukan mo. Pinandar ni Antonio ang makina, pinaikot ang manibela, wala na ang kiskis, gaan ng pagliko. Diego, milagroso ka talaga, natatawang sabi ni Antonio. Yung ibang shop, sabi kailangan ko raw ng bagong steering box. Halos 1,000 ang aabutin nun. Selyo lang naman yan, nakangiting sagot ni Diego. Iniabot ni Antonio ang 50 reais at dinagdagan pa ng 10 real tip. Kapag nagbukas ka ng sarili mong shop, ipapaalam ko sa lahat, asahan mo ako. Maraming salamat, Ginoong Antonio. Malaking bagay ito. Umuwing may 60 reais sa bulsa si Diego. At mas mahalaga pa roon, dala niya ang tiwala at dangal na matagal na niyang hindi naramdaman. Pagpasok sa bahay, parang may pistang sinalubong siya ni Teresa. Sabi ko na sa'yo, gumagana. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ng tumunog ang telepono.
Kumalat na ang balita. Tinupad ni Antonio ang kanyang pangako. Isa-isa lumapit ang mga kapitbahay. Si Donna Carmela kailangan ng bagong preno sa kanyang gol. Si Ginoong Danilo nagpapakondisyon ng Beetle. Pati ang panadero may problema sa kanyang alternator. Maliit lang ang bawat trabaho pero hindi iyon mahalaga kay Diego. Abala siya. Kailangan siya. Nilinis niya ang lumang work area sa bakuran, inayos ang mga gamit at gumawa ng simpleng workbench. Sa pagtatapos ng linggo, 8 trabaho na ang natapos niya, halos 300 reais ang kita. Hindi man kayamanan, sapat yon para sa gamot ni Teresa at ilang gamit ng mga apo. O di ba, Tay? Sabi ni Carmen na nakangiti. Dapat noon mo pa ito sinimulan. Hindi pa rin ito kalakihan, sagot ni Diego, pero marangal na trabaho at nagpapasalamat ako sa meron tayo. Ang hindi alam ni Diego, lalawak pa ang pangalan niya at darating ang sandaling susubok sa lahat ng kanyang nalalaman. Isang pagkakataong tuluyang magpapatunay ng kanyang tunay na halaga. Nung Biyernes ng umaga, abalang inaayos ni Diego ang kanyang mga gamit nang tumunog ang kanyang cellphone. Hindi pamilyar ang numero. Hello, si Mekanikong Diego po ba ito? Ako nga, sagot niya. Ito po ang Aviação Estrela do Sul. Nakakuha kami ng impormasyon mula kay Ginoong Antonio. Nagtatrabaho po ba kayo sa mga bus? Bahagyang bumilis ang tibok ng puso ni Diego. Opo, nagtatrabaho po ako sa mga bus. May problema po kami. Isa sa mga bus namin ay may sira sa makina. 3 shop na ang pinuntahan pero walang makakumpuni. Pwede po ba kayong pumunta para tingnan? Oo naman. Nasaan po ito? Sa terminal po. Mercedes-Benz model rear engine. 2 araw na itong nakaparada rito. Isinulat ni Diego ang mga detalye at nangakong pupunta kinabukasan. Pagkababa ng telepono, ilang saglit siyang natahimik. Malaking trabaho ito, komplikado, pero kung kakayanin niya, malaki ang posibilidad na tuluyang magbukas ang bagong landas para sa kanya. Hindi niya alam na ito lang ang simula. At malapit na siyang harapin ang isang pagsubok na susukat sa lahat ng kanyang natutunan. Kinabukasan, dumating si Diego sa terminal, dala ang kanyang kahon ng mga gamit. Agad niyang nakita ang bus ng Aviação Estrela do Sul sa maintenance area, bukas ang hood. 2 batang mekaniko ang nandoon, halatang balisa. Kayo po ba ay galing sa kumpanya? Tanong ni Diego. Oo, kayo po ba si Diego? Sagot ng isa. Ako nga. Ako si Rogelio, company mechanic. Ito naman si Miguel. Sabay turo sa kasama. Kinamayan ni Diego ang dalawa pagkatapos ay lumapit sa makina. Ito'y isang Mercedes-Benz OM 366, isang makina na kabisado niya. Ano po bang problema? Tanong niya. Umaandar naman pero hindi humahatak sa mga akyatan, paliwanag ni Rogelio. Tapos sobra ang itim ng usok. Tumango si Diego, pinakiramdaman ang makina habang tinitingnan ito. Tiningnan niyo na ba ang injection pump? Oo, pinatingnan pa nga sa specialist. Ayos daw. Turbo? Sinuri na rin. Wala ring problema. Pinandar ni Diego ang makina at nakinig ng mabuti. Pinarev niya ito kay Miguel habang maingat na nakamasid. Pagkatapos ng ilang sandali, patayin mo muna, utos niya. Itinaas ni Diego ang manggas at sinimulan ang inspeksyon. Tiningnan ang mga hose, koneksyon, bawat maliit na detalye. Pagkalipas ng 20 minuto, napatigil siya sa isang bahagi. Tingnan niyo ito, sabi niya. Itinuro ang isang maliit na rubber hose na nakakabit sa turbo. Tuyo na at may bitak, may hangin na pumapasok dito. Ha? Yan lang ay yang maliit na hose? Gulat na tanong ni Rogelio. Oo, kumpirmado ni Diego. Kapag may unfiltered air na pumasok matapos ang airflow sensor, mali ang basa ng computer sa fuel. Kaya mausok at mahina ang makina. Ipinakita niya ang bitak, halos di halata, pero sapat para makasira ng performance. Palitan natin to,
Tapos ia-adjust ko ang injection system. May spare ba kayo? Wala po, pero may auto supply na bukas malapit dito. Sige, kunin na natin. Pagbalik nila, agad nagtrabaho si Diego. Pinalitan niya ang hose, inayos ang injection settings, nilinis ang air intake. Pagkalipas ng 2 oras, pinandar niya muli ang makina. Agad ang epekto, maayos ang andar, wala ng usok, buo ang hatak. Grabe, sabi ni Miguel, gulat na gulat. Tiningnan na namin yung hose na yan ilang beses, wala kaming napansin. Karanasan, hiho, nakangiting tugon ni Diego. Sa loob ng 42 taon, natututo kang makita ang maliliit na bagay na yan. Umiling si Rogelio, tila hindi makapaniwala. 3 shop, hindi nakita to. Karaniwan, iniisip agad ng tao na malaki ang sira, paliwanag ni Diego. Nakakalimutan nilang silipin ang simpleng bagay muna. Habang nililigpit niya ang kanyang gamit, sinabi niya, ang makina parang tao yan. Kapag may sakit, hindi agad cancer ang iniisip, baka simpleng sipon lang. Binayaran siya ng kumpanya ng 200 reais, pinakamalaking bayad niya sa isang trabaho mula nang umalis siya sa dati niyang shop. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Teresa. Kumusta? Tanong nito, sabik na sabik. Ayos na ayos, simpleng problema lang pero walang nakaspot. Ang saya ko, Diego, kita mo? May halaga ka pa rin. Pero pagdating ng Lunes, isang tawag ang gumulat sa kanya. Ginoong Diego? Boses ni Rogelio mula sa Aviação Estrela do Sul. May problema ba? Nasira ulit ang bus? Hindi po, pero may sitwasyon kami. May biyahe kaming special ngayon. Grupo ng importanteng negosyante mula sa São Paulo. Malaking proyekto ito para sa amin. Sige, sabi ni Diego nagtataka. Yung head mechanic namin ay biglang nagkasakit. Kailangan namin ng taong maaasahan para sumama sa biyahe. Kayo lang po ang pinagkakatiwalaan naming tawagan. Napakurap si Diego, hindi makapaniwala. Sasama sa biyahe, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Diego, litong-lito. Mahabang biyahe ito papunta sa isang liblib na bayan, mga 4 na oras. Para sa ganitong mga espesyal na biyahe, palaging may kasamang mekaniko sakaling may masira sa daan. At gusto niyo akong sumama bilang mekaniko? Oo, humanga talaga ang boss sa ginawa mo noong Sabado. Sabi niya, kung available ka, gusto ka naming isama. Sandaling nag-isip si Diego, malaking oportunidad ito at malaking tulong ang bayad. Magkano ang bayad sa biyahe? 300 reais, round trip, sagot ni Rogelio. Bahagyang nanlaki ang mata ni Diego. Halos 1 linggo na yun ang sweldo sa dati niyang shop. Sige, sasama ako. Ayos, pwede ka bang nandito ng 2:00? Aalis ang bus ng 3:00. Nagayos si Diego, nag-impake ng maliit na bag ng mahahalagang gamit at nagtungo sa terminal. Ang bus ay moderno at marangya. May aircon, malalapad na upuan, lahat ay first class. Sinalubong siya ng driver, isang veteranong lalaki na si Nestor. Ikaw pala yung sikat na mekaniko na nag-ayos ng OM 366 namin, nakangiting sabi nito. Sikat! Medyo sobra na yon, natatawang sagot ni Diego. May karanasan lang talaga. Tumango si Nestor. Importante ang biyahe ngayon. Mga negosyante galing São Paulo ang sakay. Bawal malate. Sandaling nakilala ni Diego ang mga pasahero, 15 lalaking naka-Amerikana, edad 40 hanggang 60. Mga may-ari sila ng malalaking tech companies at papunta para inspeksyonin ng isang pabrika sa probinsya. Umalis ang bus sa tamang oras. Umupo si Diego malapit sa unahan, bantay sa dashboard at gauges. Sa una, maayos ang lahat. 2 oras ang lumipas, pumasok sila sa maburol na lugar. Doon napansin ni Diego ang kakaiba. Nestor, naririnig mo yon? Tanong niya. Ayos naman ang tunog, sagot ni Nestor. Pero si Diego may narinig, mahina ngunit hindi normal. Parang may kumakatok at hindi ito tugma sa ritmo ng makina. Tiningnan niya ang dashboard. Unti-unting tumataas ang temperatura. Tumigil tayo sa susunod na gasolinahan, sabi ni Diego. Sigurado ka ba?
Mukhang okay naman lahat, sagot ni Nestor. Mas mabuting i-check na ngayon kaysa maaberya sa gitna ng daan. Sumangayon si Nestor at huminto sa unang service station. Pagbukas pa lang ng hood sa likod, agad naamoy ni Diego ang mainit na coolant. May tagas sa radiator, sabi niya. Maliit lang pero pwedeng lumala. Pero kontrolado pa naman ang init, sagot ni Nestor. Sa ngayon, pero kapag umakyat pa tayo, baka bumigay ang makina. Sinilip ni Diego ang coolant level, mababa na. Nakita niya ang bitak sa gilid ng radiator, maliit pero mapanganib. Isa-isang bumaba ang mga pasahero, halatang nag-aalala. Anong problema? Tanong ng isa, isang kalbong lalaking nakasalamin. Minor leak lang po sa cooling system, paliwanag ni Diego, kalmado. Walang seryoso pero kailangang ayusin. Gaano katagal yan, singit ng isa pang lalaki. May meeting kami alas 6. Tiningnan ni Diego ang relo, 4:30 na. Kung makakahanap ako ng pyesa dito, minimum 2 oras. 2 oras? Hindi pwede yan, singhal ng unang lalaki. Malilate kami. Tinawagan ni Nestor ang main office pero walang signal. Wala ring repair shop malapit. Wala bang mas mabilis na paraan? Tanong ng isang pasaherong halatang inis. Mabilis nag-isip si Diego. Pwede kong subukan ng pansamantalang ayos pero walang kasiguruhan na tatagal ito. Gawin mo, bawal kaming malate. Agad nagtrabaho si Diego gamit ang kung anong meron siya. Plastic sealant, clamp at kaunting diskarte. Pinuno niya ulit ng coolant, sinilyuhan ng tagas at pinandar ang makina. Ayos na, sabi niya, pero kailangang bantayan ng temperatura palagi. Nagpatuloy ang biyahe, pero alerto si Diego. Alam niyang baka hindi magtagal ang pansamantalang ayos, lalo na sa pataas na daan. Pagkalipas ng 30 minuto, mas naging matarik ang kalsada. Pumasok sila sa liku-likong daan sa bundok. Tumaas ang temperatura gauge. Diego, bilis ng akyat ng init, babala ni Nestor. Kita ko, kailangan nating huminto ngayon. Wala tayong mapaglagyan. Lahat pataas, walang shoulder. Tumingin sa paligid si Diego. Bangin sa isang gilid, pader ng bato sa kabila. Walang espasyong ligtas. Patuloy ang pagtaas ng init. Nasa pula na ang gauge. Malapit nang mag-overheat ang makina. Bigla niyang napansin ang maliit na emergency lane. Doon! Sa runaway ramp! Itinabi ni Nestor ang bus sa makipot na bahagi ng graba. Umusok ang likod, bumubulwak ang singaw. Tumalon palabas si Diego at binuksan ang makina. Sisingaw ang radiator, lalo pang lumala ang tagas. Mainit na tubig ang tumutulo sa lupa, agad nagkukulo. Lumingon sa kanya si Nestor, halatang balisa. Ngayon, anong gagawin natin? Maingat na inassess ni Diego ang sitwasyon sa harap niya. Na-stranded sila sa gitna ng isang tahimik na kabundukan, walang repair shop sa paligid at may dalang 15 negosyanteng high profile na hindi maaaring malate. Ito ang klaseng sitwasyon na hindi pwedeng patagalin. Ito ang sandaling tunay na susubok sa lahat ng natutunan ni Diego sa loob ng 42 taong pag-aayos ng makina. At ngayon, ang tanging meron siya, isang simpleng toolkit at isang buong buhay ng karanasan. Tumingin siya sa umuusok na makina, huminga ng malalim. Naglalakad-lakad si Nestor, ang driver, halatang kabado. Nasa labas ang mga pasahero, halatang balisa at naiinis. Mga Ginoo, tawag ni Diego sa kanila, kalmado ang boses. Magiging totoo ako, lumala ang tagas, pwede ko siyang ayusin ng permanente pero aabutin ng kahit 1 oras. 1 oras, singhal ng isa, kalbo, seryoso ang mukha, nakasalamin. Siya pala si Dr. Roberto. May mahalaga kaming meeting, dagdag ni Roberto. 1,000,000 ang nakataya, hindi kami pwedeng malate. Nauunawaan ko, sagot ni Diego ng pantayang tono. Pero kung pilitin nating itakbo tong makina ngayon, sasabog yan at kapag nangyari yon, araw ang aabutin natin dito, hindi lang oras.
Hindi na siya naghintay ng sagot. Agad siyang nagtrabaho. Hinintay niyang lumamig ang makina at sinuri ang problema. May bitak sa return pipe ng radiator, malamang pinalala ng alog sa kalsada. May mobile data ba kayo? Tanong niya, umaasang makahanap ng pyesa. Wala ring signal, sagot ng isa sa mga negosyante na pabuntong hininga si Diego. Walang ibang opsyon kundi improvisation. Kinuha niya ang emergency hose na laging dala, ginupit ayon sa sukat at kinabit gamit ang dobleng clamp. Sinilyuhan niya ito gamit ang high-strength epoxy. Dahan-dahan at maingat ang kilos, kailangang perpekto. Samantala, nasa gilid ang mga negosyante, pabulong na nagbubulungan. Nakakatawa na to. Sana nagdala na lang tayo ng sariling sasakyan. Walang kwenta tong kumpanya. Lumapit muli si Dr. Roberto. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Tanong nito seryoso. Hindi na pwedeng lumala to. Tumingin si Diego, kalmadong sumagot. Ginoo, 42 taon ko na pong ginagawa to. Libo-libo na pong makina ang inayos ko. Alam ko ang ginagawa ko. 42? Ilang taon ka na? Tanong ni Roberto. 75. Nagtatrabaho ka pa rin? Hindi ka pa nagretiro? Sinusubukan kong magretiro, sagot ni Diego, muling lumingon sa makina. Pero hindi madaling magretiro kung may pamilya kang umaasa sa iyo. Habang nag-aayos, ramdam niyang tinitingnan siya ng ilan sa mga lalaki. Tinitimbang ang kanyang edad, ang gaspang ng kanyang kamay, ang bagal ng kanyang kilos. Pero hindi siya natinag, tinutukan niya ang trabaho. Pagkalipas ng halos 1 oras at kalahati, naisara na niya ang tagas at pinunuan muli ng coolant. Pinandar niya ang makina, maayos ang andar, matatag ang temperatura, wala ng singaw, wala ng tagas, linis at linaw. Ayos na, sabi ni Diego, aabot tayo ng ligtas sa destinasyon. Nag-test drive si Nestor, malinis ang tunog. Hindi ka panipaniwala, Ginoong Diego, sambit niya. Paano mo nagawa to? Karanasan, sagot ni Diego, nakangiti. Minsan, yan lang ang kailangan mo. Nagpatuloy ang biyahe. Si Diego ay nanatiling alerto, laging bantay sa bawat gauge at tunog. Tumakbo ng maayos ang bus. Dumating sila ng 1 oras na lang ang delay. Nakarating tayo, anunsyo ni Dr. Roberto habang huminto ang bus. Makakaabot pa tayo sa meeting. Isa-isang bumaba ang mga pasahero. Marami sa kanila lumapit para magpasalamat. Iniligtas mo ang araw, Ginoong Diego. Napakahusay na trabaho, kahanga-hanga. Si Dr. Roberto ang huling bumaba. Ginoong Diego, sabi niya, gusto kong humingi ng paumanhin. Duda ako sa una kung kaya mong ayusin ito, pero nagkamali ako. Ayos lang, Doc, naiintindihan ko. May karapatan kayong mag-alala. Pwede ba akong magtanong? Siyempre, bakit ang isang mahusay na mekaniko gaya mo ay gumagawa ng maliliit na freelance jobs lang? Dapat nasa malaking kumpanya ka, nagpapatakbo ng buong workshop. Napabuntong hininga si Diego. Matagal ako sa isang shop, 15 taon, pero pinatigil ako. Sabi nila, matanda na raw ako. Napatingin si Dr. Roberto, hindi makapaniwala. Matanda? Pero yung ginawa mo ngayon, hindi nagawa ng 3 magkaibang garage. Ganyan na talaga ngayon, mas mahalaga sa iba ang bilis kaysa karanasan. Kinuha ni Roberto ang kanyang business card at iniabot kay Diego. Diego, pagmamay-ari ko ang ilang kumpanya, kasama na ang isang transport firm na may malaking fleet. Gusto kitang alukin ng full-time na posisyon bilang maintenance supervisor. Dahan-dahang tinanggap ni Diego ang card, nanlalaki ang mga mata. Totoo po ba to? Seryoso ako, ang ginawa mo ngayon, napakahalaga. Tawagan mo ako sa Lunes. Sa biyahe pa uwi, hindi maitago ni Nestor ang paghanga. Ginoong Diego, ilang taon na akong nagmamaneho, pero ngayon lang ako nakakita ng ganito. Inayos mo ang bus at nahanap mo pa ang bagong trabaho habang ginagawa yon. Hindi ko pa rin ma-process lahat, sagot ni Diego, pero kakaiba talaga ang araw na to. Dumating sila sa terminal bandang 11:00 ng gabi.
Gaya ng napag-usapan, tinanggap ni Diego ang 300 reais para sa buong araw at dagdag na 200 reais mula kay Dr. Roberto bilang pasasalamat sa kanyang kahangahangang trabaho. 500 reais sa isang araw. Mas malaki pa kaysa sa kinikita ni Diego sa isang linggo sa lumang shop. Umuwi siya ng gabing iyon na pagod pero sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, masaya. Totoong masaya. Gising pa si Teresa, naglalakad-lakad sa pag-aalala. "Diego, nandyan ka na. Kumusta? Anong nangyari?" tanong niya. "Isa tong araw na hindi ko malilimutan," sagot ni Diego na may ngiti. Umupo siya at ikinuwento ang lahat mula sa overheating engine hanggang sa emergency repair sa bundok. Nakinig si Teresa, manghang-mangha. "Nakakabilib, mahal ko. Kita mo, pati yung mga importante, nakita ang halaga mo." Hindi pa rin ako makapaniwala. Tignan natin kung tutuparin nga niya ang sinabi niya. Lunes ng umaga, inaayos ni Diego ang kanyang mga gamit sa bakuran nang tumunog ang cellphone. "Hello, Diego? Si Dr. Roberto ito. Pwede ka bang makipagkita ngayon?" Bumilis ang tibok ng puso ni Diego. "Opo, anong oras po?" "Mga 2:00. Ite-text ko ang address." Nagbihis si Diego gamit ang pinakamagandang damit na meron siya at nagtungo sa downtown. Ang address ay nagturo sa kanya sa isang matangkad, modernong gusali sa city center. Transportes Roberto Diaz ang nakasulat sa harapan. Si Dr. Roberto mismo ang sumalubong. "Diego! Salamat at nakarating ka. Halika, maupo ka." Malaki ang opisina, elegante at tanaw ang buong lungsod. Medyo nahihiya si Diego pero dama rin niya ang karangalan. "Ikinuwento ko sa mga kasosyo ko ang ginawa mo," sabi ni Roberto. "Impressed sila. Gusto kitang ialok bilang fleet maintenance supervisor. May 80 sasakyan kami, mga bus, truck at van. Kailangan ko ng totoong eksperto." Hindi makapaniwala si Diego sa naririnig. "At magkano po ang sweldo?" 3,000 reais kada buwan, sagot ni Roberto. May benepisyo pa, transport allowance, meal voucher at health plan. Tahimik si Diego, labis ang emotion. Hindi lang ito higit sa kinikita niya dati. Ito ay posisyon ng respeto, tiwala at pamumuno. "Doktor, hindi ko alam ang sasabihin. Higit pa ito sa pangarap ko. Diego, yung ginawa mo sa bundok ay higit pa sa pag-aayos ng makina. Nanatili kang kalmado, nasolusyonan mo ang problema at nagtagumpay kung saan bigo ang iba. Yan ang klase ng tao na gusto ko sa koponan ko." Kailan po ang simula? "Sa Lunes, kung handa ka na." Iniabot ni Diego ang kamay at nakipagkamay. "Tinanggap ko po," ngumiti si Roberto. "Welcome sa team, Diego." Lumabas si Diego ng opisina na pakiramdam ay lumilipad. Doon mismo sa kalsada, tinawagan niya si Teresa. "Teresa, nagawa ko. May trabaho na ako, magandang sweldo, may benepisyo." "Talaga? Salamat sa Diyos, kwento mo lahat." Ikinuwento niya ang bawat detalye. Napaiyak sa tuwa si Teresa sa kabilang linya. Pag-uwi niya, naghihintay sa pinto ang pamilya. May cake si Carmen. May ginawang drawing at sign ang mga bata. Si Lolo Diego ang pinakamagaling na mekaniko sa buong mundo. Sigaw ni Angelina sabay yakap. Si Lolo nagtatrabaho na sa malaking kumpanya. Dagdag ni Carlos, proud na proud. Gabi na pero hindi makatulog si Diego. Punong-puno ang kanyang puso. Pagkatapos ng maraming araw ng pagtanggi, pagdududa at kahihiyan, muli niyang nahanap ang kanyang dangal. Sabado, napagpasyahan ni Diego na bumisita sa lumang shop para magpaalam sa mga kaibigan. Naabutan niya sina Reynaldo at Carlos na nag-aayos ng kotse. "Ginong Diego, kumusta? May nahanap ka na?" tanong ni Reynaldo. "Meron na, maintenance supervisor na ako sa isang transport company." "Ayos yan! At ang sweldo?" 3,000 may benepisyo. Napatigil si Carlos. 3,000, mas doble pa sa kinikita natin dito. "Tama," sagot ni Diego. "Minsan, itinutulak tayo ng buhay mula sa dati nating pwesto para dalhin tayo kung saan talaga tayo nararapat." Lumabas si Mario mula sa opisina, nagulat nang makita si Diego.
Diego, anong ginagawa mo rito? Nagpaalam lang sa mga kaibigan, may bagong trabaho na ako. Tumaas ang kilay ni Mario. Saan yan? Transportes Roberto Diaz, maintenance supervisor. Biglang nag-iba ang mukha ni Mario. Alam niyang kilala at iginagalang ang kumpanyang yon. Supervisor? At ang sweldo? 3,000, may full benefits. Nag-alinlangan si Mario. Diego, kung sakaling iniisip mong bumalik, baka pwede nating pag-usapan. Maaaring ayusin pa natin. Ngumiti si Diego, mahinahon. Salamat, Ginoo Mario. Pero nahanap ko na kung saan ako nababagay. Pwede pa naming taasan ang sweldo mo, mas magandang posisyon. Tumindig ng diretso si Diego. Pinahahalagahan ko ang alok, pero hindi na ako lumilingon sa nakaraan. Patuloy na ako sa bagong landas. Nakipagkamay siya kina Reynaldo at Carlos at lumabas ng shop na taas noo. Naiwan si Mario sa may pintuan, pinagmamasdan ang pinakamagaling na mekanikong minsang meron siya na tuluyan ng lumisan. Ilang sandali pa tumingin siya sa staff. Reynaldo, yung engine ng bus na matagal nang may problema, kaya mo bang ayusin? Hindi ko sigurado, boss. Si Ginoong Diego lang ang gumagawa ng ganyan kahirap. At si Carlos? Kung tapat po ako, hindi pa ako nakakapag-ayos ng malalaking makina. Doon lang tuluyang napagtanto ni Mario ang pagkakamali niya. Sa loob lamang ng 2 linggo, mula nang mawala si Diego, 3 kliyente na ang nawala dahil sa hindi maayos na serbisyo. At ngayon, ang lalaking tinanggal niya dahil matanda na ay siya nang namumuno sa isa sa pinakamalalaking kumpanya sa lungsod. Mabilis nga ang mga batang mekaniko, walang duda roon. Pero pagdating sa totoong diagnosis sa mga problemang hindi lumalabas sa manual o sa screen ng computer, marami pa silang kailangang matutunan. Samantala, nakakapag-adjust na si Diego sa kanyang bagong buhay sa Transportes Roberto Diaz. Ang kanyang unang araw sa kumpanya ay isang hindi malilimutang karanasan. Ipinakilala siya sa isang high-tech na workshop, puno ng makabagong tools, hydraulic lifts at digital diagnostic machines. May 8 mekanikong nagtatrabaho roon, karamihan ay bata pero mainit ang pagtanggap sa kanya. Mga kasama ito si Diego, masayang sabi ni Dr. Roberto, mayroon siyang higit 40 taong karanasan. Marami tayong matututunan sa kanya. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman muli ni Diego ang respeto. Ang mga mas batang staff ay nakikinig sa kanya at nagbibigay galang. Sa unang linggo pa lang, napatunayan na ni Diego ang kanyang halaga. Inayos niya ang mga sasakyang ilang araw nang hindi nagagamit. Inaayos niya ang workflow ng shop, nagsimulang magturo ng mga teknik na hindi pa nasubukan ng iba. Biyernes, ipinatawag siya ni Dr. Roberto. Kumusta ang pag-a-adjust mo, Diego? Mabuti po, Doc. Nakakagaan ang pakiramdam na finally may lugar na pinahahalagahan ang karanasan. Ako rin ay masaya. Alam mo ba, sa linggong ito lang, tumaas ng 30% ang efficiency natin dahil sa iyo. Ngumiti si Diego. Pagkatapos ng mga taong di siya pinansin, sa wakas, nakita na siya kung sino talaga siya. Pangalawang linggo, may nangyari na tuluyang nagpakatatag sa kanyang posisyon. Isa sa pinakabagong bus ng kumpanya ay nagkaroon ng komplikadong electrical issue. Walang makakaayos. Diego, pwede mo ba itong tingnan? Tanong ni Dr. Roberto. Dinala na namin ito sa 2 specialized shops. Wala ni isa ang nakahanap ng problema. Agad sumabak si Diego, modernong teknolohiya man, pamilyar pa rin ang pundasyon. Pagkalipas ng 2 oras ng maingat na pagsusuri, natukoy niya ang problema. Isang sira at maling sensor ang nagbibigay ng maling datos sa ECU. Ito yun, palitan lang itong sensor. Nanlaki ang mata ni Dr. Roberto. Totoo, ang sabi sa amin, kailangang palitan ang buong ECU, 15,000 reais daw ang gastos. Hindi na kailangan. Yung sensor lang, mga 200 reais lang yan.
Sa sandaling iyon, hindi na si Diego ay empleyado lamang, siya ay naging pundasyon ng kumpanya. Pagkalipas ng ilang linggo ng pakiramdam na siya'y itinapon ng mundo, nahanap ni Diego ang lugar niya. Isang lugar kung saan ang edad ay hindi kahinaan kundi lakas. Ang karanasan ay hindi luma kundi napakahalaga. Ang kabalintunaan ng buhay, ang pagtanggi ang naging daan tungo sa tagumpay. Sa edad na 65, natuklasan ni Diego Morales na ang halaga niya ay hindi nawala, bagkus ay tumibay. At ngayon ito'y mas mahalaga pa kaysa kailanman. Lumipas ang 6 na buwan, nagbago ang buhay ni Diego at ng kanyang pamilya. Si Teresa ay may full healthcare at gamot na kailangan niya. Si Carmen ay nakatanggap ng trabaho sa admin office ng kumpanya. Ang mga apo ay may kumpletong gamit sa eskwela, maayos na kasuotan at masasayang ngiti. Si Diego ay naging haligi ng kumpanya, maayos at mabilis ang lahat sa workshop, bihira ang aberya, at kapag meron si Diego ang unang tinatawag. Isa ito sa pinakamagandang desisyon na nagawa ko. Madalas sabihin ni Dr. Roberto. Isang Martes ng umaga, tumunog ang cellphone ni Diego. Hello? Diego, si Nestor to, yung driver mula sa Estrella do Sul. Naalala mo pa ba ako? Siyempre, kumusta ka kaibigan? Kailangan namin ng tulong mo. May problema kami. Medyo mahirap ipaliwanag sa telepono. Pwede ka bang dumaan sa terminal? Urgent ito. Humingi si Diego ng pahintulot kay Dr. Roberto na agad namang pumayag at nagtungo sa terminal. Pagdating niya roon, sinalubong siya ni Nestor, Rogelio at ilang pamilyar na mukha. Lahat halatang aligaga. Salamat at dumating ka, Diego, sabi ni Nestor. May malala kaming problema. Wala nang makakaayos. Anong nangyayari? Itinuro ni Rogelio ang isang bagong-bago at 0 kilometro na Mercedes-Benz bus. Ito, latest model, pero simula kahapon, nagkakaproblema na siya. Lumapit si Diego, bagong-bago ang bus, malinis ang makina, bagong amoy pa sa loob. Anong problema? Okay naman siya kapag sa bayan, pero kapag sa highway, lalo na paakyat, bigla na lang siyang namamatay. Tapos makalipas ang ilang minuto, aandar ulit na parang walang nangyari. Umangat ang kilay ni Diego. Dinala niyo sa dealership? Yun ang una naming ginawa. 2 araw nilang sinuri. Ginamit lahat ng diagnostic. Ang sabi nila, walang problema. At dinala niyo na ba sa ibang mga shop? Tanong ni Diego. 3 na, sagot ni Nestor. Walang nakadiagnose ng tama at ang masama pa, may critical trip kami ngayon. Mga executive mula Japan ang dadating para bumisita sa pabrika. Doon lubos na naintindihan ni Diego kung gaano kahalaga ang sitwasyon. International visit, importanteng kliyente at nakasalalay ang reputasyon ng kumpanya. Tingnan ko, sabi ni Diego. Pakiusap, tugon ni Rogelio. Desperado na kami. Kinuha ni Diego ang kanyang mga gamit at sinimulan ang inspeksyon. Makabago ang teknolohiya, mga high-end electronics at advanced fuel injection systems. Pero ang pundasyon ng makina ay hindi nagbabago. Pinandar niya ang makina, walang problema sa tunog. Pwede ba nating i-test drive sa loob ng syudad? Ginawa nila ito. Sa lungsod, maayos ang takbo. So lumalabas lang ang problema sa highway? Oh, lalo na kapag paakyat. Mag-simulate tayo ng paakyat. May ramp ba dito? Ibig mong sabihin, piliting magtrabaho ang makina. Tama, pwede tayong gumamit ng rampa o simulang pwersahin gamit ang preno. Dinala nila ang bus sa rampa sa gilid ng terminal. Inutusan ni Diego ang driver na pwersahin ang makina na parang paakyat habang nakapreno para dagdagan ng strain. Pagkalipas ng 5 minuto, tulad ng inilarawan, biglang namatay ang makina. Ayan na, sabi ni Diego sabay aksyon. Binuksan niya ang hood at nagsimulang mag-diagnose. Fuel pressure, sensors, electricals, lahat normal. Pero may isang bagay na tumawag ng pansin niya, isang amoy, gasolina sa lugar kung saan hindi dapat meron. May flashlight ba kayo? Lumusot si Diego sa ilalim ng bus.
Matagal pero sa wakas nakita niya ito, isang halos di nakikitang bitak sa fuel hose. Ito, sabi niya, itinuro ang hose. May microleak dito, maliit lang pero sapat para makapasok ang hangin kapag may vibration. Ganun lang kaliit pero pwedeng magpatigil ng makina? Tanong ni Rogelio. Oo, sa mga electronic injection systems, kahit konting hangin sa linya ay nagtitrigger ng safety shutdown. Pinaliwanag ni Diego na malamang ay factory defect ito. Madaling ayusin pero halos imposibleng mahanap kung walang sapat na karanasan. Gaano katagal ang repair? Tanong ni Nestor. 2 oras, pinakamaaga. Palitan lang ang koneksyon. Napabuntong hininga si Nestor. Diego, isa ka talagang tagapagligtas. Kung pumalpak tong biyahe. Pero hindi pumalpak, sagot ni Diego. At hindi rin papalpak, ayusin na natin. Tahimik, tinutukan, sigurado. Pinalitan ni Diego ang sira, tinest muli ang system at pinalakad ng ilang simulasyon. Perfecto. Tapos na, pwede nang bumiyahe. Binigyan siya ng kumpanya ng 1,000 reais para sa emergency repair. Pero si Diego, dinala ang bayad kay Dr. Roberto. Doktor, nangyari ito habang nasa oras ng trabaho ako. Hindi tama na kunin ko ito. Umiling si Roberto. Hindi, Diego. Kasanayan mo yan. Inisyatiba mo. Oras mo. Para sa'yo talaga yan. Gusto ko lang gawin ang tama. At palagi mong ginagawa kahit ang pagiging tapat mo kahanga-hanga. Tanggapin mo yan. Pero sa susunod, sabihan mo muna ako, i-authorize kita ng opisyal. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap si Diego ng isang hindi inaasahang tawag. Mr. Diego, ito po ang TV Regional. Gusto po naming itampok ang kwento ninyo sa programa namin. Ako? Bakit po? Narinig po namin ang tungkol sa inyo mula sa mga Japanese executives. Sobrang taas ng pagtingin nila sa kakayahan ninyo. Nagulat si Diego. Hindi niya alam na naikwento ng mga bisita ang buong paglalakbay niya mula sa pagkakatanggal hanggang sa pagligtas sa isang kritikal na biyahe. Sabi nila, sa Japan, ang karanasan ay kayamanang pinapahalagahan. Na-inspire sila sa tibay ng loob mo at gusto nilang ibahagi ang kwento mo. Sumahimpapawid ang episode kinabukasan. Ikinuwento ni Diego sa regional TV ang kanyang buhay mula sa pagtanggi dahil sa edad hanggang sa pagiging bayani ng malalaking kumpanya. Nakatuon ang segment sa halaga ng mga senior professionals, ang tunay na kahulugan ng karanasan, karunungan at kapanatagan sa gitna ng pressure. Bumahan ng reaksyon, mga manggagawang may edad na muling nagkaroon ng pag-asa. Mga negosyanteng nagising sa halaga ng karanasang manggagawa. Mga batang mekaniko na gustong matuto mula kay Diego. Pero ang pinaka hindi inaasahan, isang tawag noong Huwebes. Diego, si Mario to mula sa Autopesa Central. Nagulat si Diego. Matagal na silang hindi nag-uusap mula nang siya'y umalis. Hello Mario, anong maitutulong ko? Napanood ko ang interview mo sa TV, nakakaantig at karapat-dapat. Alam mo namang isa ka sa pinakamagaling. Tahimik si Diego, alam niyang may kasunod pa ito. Kung aaminin ko, hindi naging maganda ang takbo ng shop mula nang umalis ka. Nawalan kami ng kliyente. Yung mga bata, mabilis nga pero hindi tulad mo pagdating sa malalalim na sira. Sandaling katahimikan. Gusto kong mag-alok. Balik ka. Pero hindi na bilang empleyado, bilang partner. 50-50. Ikaw ang karanasan, ako ang shop. Halos natawa si Diego. Ilang buwan lang ang nakalipas, masyado siyang matanda. Ngayon, hinihilingan siyang maging co-owner. Salamat Mario, pero ayos na ako sa kung nasaan ako ngayon. Isipin mo, magkakaroon ka ng sariling negosyo. May sarili na akong kinabukasan at nagtatrabaho sa lugar na tunay na pinahahalagahan ako. Pwede ko pa dagdagan, hindi na kailangan. Hindi na ako interesado. Maingat, kalmado at may dignidad niyang ibinaba ang tawag. Ang dating boss na nagpalayas sa kanya, ngayon ay gusto siyang gawing kasosyo. Nang malaman ni Dr. Roberto ang tungkol sa alok, pinatawag niya si Diego. Narinig kong inalok ka ni Mario ng partnership. Totoo,
tango ni Diego, pero tinanggihan ko. Sigurado ka ba? Ang sariling negosyo ay malaking oportunidad. Ngumiti si Diego. Dok, may natutunan ako. Hindi lang pera ang mahalaga. Dito may respeto, may pagpapahalaga. Tahimik ang trabaho. At yan, hindi matutumbasan. Basta tandaan mo, Diego, sagot ni Roberto nakangiti, lagi kang may lugar dito. Tumango si Diego, at dito ko talaga gustong manatili. Lagi kang may trabaho rito hanggat gusto mo. Nang sumapit ang weekend, nagdesisyon si Diego na maghanda ng isang simpleng salo-salo sa bahay, isang pagdiriwang ng lahat ng kanilang pinagdaanan at nalampasan ng kanyang pamilya nitong mga nagdaang buwan. Nagsama-sama sila sa bakuran. Si Teresa malusog na muli, may ngiting payapa sa mukha. Si Carmen may trabaho na at may kumpiyansa sa sarili, tumutulong sa kusina. Ang mga apo nagtatakbuhan habang naglalaro ng habulan sa damuhan. Dumating din si Antonio, ang kapitbahay na unang nagbigay ng maliit na trabaho kay Diego matapos siyang matanggal, kasama ang kanyang asawa. Diego, isa ka ng lokal na celebrity. Napanood kita sa TV. Naku, Ginoong Antonio, natatawang sagot ni Diego. Panandalian lang ang ganon. Ang mahalaga naging maayos ang lahat. Deserve mo yan, kaibigan. Alam ko mula pa noon, may kakaiba ka. Tumingin si Diego sa paligid, ang kanyang asawa, anak, mga apo at mga kaibigan. Tumatawa ang lahat. Umaalingasaw ang amoy ng inihaw. May kalansing ng plato, may kwentuhan. Ito ang imahe ng tunay na kaligayahan. Walang enggrande, puro payapang ligaya. Lolo Diego, hinila ni Angelina ang manggas ng kanyang polo. O anak, hindi ka na malungkot, di ba? Binuhat siya ni Diego at ngumiti. Bakit mo naman na itanong yan, prinsesa? Kasi dati, mukha kang laging nag-aalala. Ngayon palagi kang nakangiti, mahigpit siyang niyakap ni Diego. Tama siya, matagal siyang nabuhay na may bigat ng lungkot at kabiguan, pero hindi na ngayon. Hindi na anak, masaya na si Lolo. Habang yakap si Angelina napaisip si Diego, ang akala niyang katapusan, ang pagkakatanggal sa trabaho, ang pagtawag sa kanya na matanda na, iyon pala ang simula ng isang mas maganda at makabuluhang yugto. Lumipas ang 1 taon mula nang lumabas siya sa telebisyon. Sa panahong iyon, kinilala si Diego sa buong lungsod. Hindi lamang bilang mekaniko, kundi bilang simbolo ng tiyaga, karangalan at muling pagbabangon. Palagi siyang iniimbitahan sa mga technical schools, seminars at kumpanya upang magbahagi ng kahalagahan ng pagpapahalaga sa mga may edad at sa karanasang hindi matutumbasan ng kahit anong diploma. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, lumago ang Transportes Roberto Diaz. Pinalawak ang fleet at si Diego ay na-promote bilang General Maintenance Manager, may kasamang malaking dagdag sa sahod. Isang maulang Huwebes, nakatanggap siya ng tawag na bumago sa kanyang mundo muli. Professor Diego, ito po ang Regional Senai Institute. Professor, napatawa si Diego, baka nagkamali kayo ng tawag. Hindi po, kayo talaga ang tinatawagan namin. Iniimbitahan po namin kayong magturo sa aming technical course sa automotive mechanics. Natigilan si Diego. Magtuturo? Pero wala akong teaching degree. Sir, ang meron kayo ay mas mahalaga, ang tunay na karanasan. Iyan ang gusto naming ibahagi ninyo sa mga estudyante. 2 gabi sa 1 linggo ang klase. Hindi malaki ang bayad, pero ang pagkakataong makapagturo at magbigay inspirasyon tumagos sa puso ni Diego. Pwede ko po bang pag-isipan muna? Siyempre, pero sana po sumama kayo sa amin. Ikinuwento niya ito kay Dr. Roberto, may halong kaba. Ngunit sa kanyang pagkagulat, buong suporta ang tinanggap niya. Sa totoo lang, ani Dr. Roberto, bakit hindi tayo gumawa ng partnership? Pwede tayong tumanggap ng interns mula sa Sinai. Gamitin mo ang ating workshop bilang training ground. Talaga? Gagawin mo yon? Oo naman, isa itong paraan para makapagbigay pabalik at makapag-train ng mga future professionals sa pinakamainam na paraan.
Tinanggap ni Diego ang alok. Naging guro na rin siya, hindi lang sa makina kundi sa buhay. Sa unang araw ng klase, humarap siya sa 20 mag-aaral, kabado pero determinado. Ako po si Diego Morales, panimula niya. Mahigit 43 taon na akong nag-aayos ng makina. Wala akong college degree pero may dala akong isang bagay na hindi kayang ituro ng kahit anong eskwelahan. Karanasang totoo. Tahimik ang klase habang ikinukwento niya ang kanyang pinagdaanan, ang unang trabaho. Mga pagkakamaling nagturo ng higit pa sa tagumpay. Unang dapat niyong maintindihan ay ito, sabi niya. Ang pagiging mekaniko, hindi lang basta palitan ng piyesa. Kailangan mong maintindihan na bawat makina ay may personalidad. Kailangan mong makinig. Ang mga klase ni Diego ay kakaiba sa lahat. Pinagsama niya ang praktikal na pagsasanay at malalim na pananaw. Pinapapunta niya ang mga estudyante sa totoong workshop. Pinapahawak sa kanila ang mga tunay na problema, hindi lang teorya sa libro. Isang araw, tinanong siya ng estudyante, "Professor Diego, paano niyo agad alam ang sira kahit hindi sinasabi ng computer?" Ngumiti siya, "Karanasan, hiho, pero higit pa roon, pasensya. Ngayon lahat nagmamadali, pero ang magandang makina, kailangan ng oras, atensyon at pag-aaruga." Hindi nagtagal, pinakapopular na klase sa Senay si Diego. Mga estudyante mula sa ibang bayan ay dumadayo para matuto mula sa kanya. Isa sa kanyang mga estudyante ay si Leonardo Diaz, 17 taong gulang, tahimik at galing sa mahirap na pamilya. Isang gabi matapos ang klase, nilapitan siya nito. "Professor, pwede po ba akong magtanong?" "Siyempre anak, paano niyo nagawang hindi sumuko nung natanggal kayo sa trabaho? Ang tatay ko po, nawalan din ng trabaho. Palagi siyang malungkot. Sabi niya, wala na siyang silbi." Tiningnan ni Diego si Leonardo at nakita niya ang sarili niyang dati. Parehong takot, parehong lungkot. Umupo siya sa tabi ng binata. "Anak, muntik na rin akong sumuko nung natanggal ako, pakiramdam ko gumuho na ang mundo. Pero minsan, ang akala mong pinakamalungkot na pangyayari, yun pala ang pintuan sa mas magandang kinabukasan." Inilagay niya ang kamay sa balikat ng binata. "Sabihin mo sa tatay mo ito, ang halaga niya ay hindi nawala kasama ng trabaho. Nandyan pa rin, nasa loob niya. Ang karanasan ay hindi nawawala, mas lalo pang ang tumitibay." Tumango si Leonardo, namumungay ang mga mata. "Salamat po, Professor. Sasabihin ko sa kanya, Leonardo, may isang mahalagang bagay akong natutunan sa mga taon ng pagtatrabaho. Ang edad natin o ang kalagayan natin sa ngayon, hindi niyan tinutukoy ang halaga natin. Ang tunay na sukatan ay kung gaano tayo kahandang patuloy na matuto at ibigay ang ating pinakamahusay." "Pero mahirap pong paniwalaan yan," tugon ni Leonardo. "Lalo na kung paulit-ulit sinasabi ng mga tao na matanda ka na o hindi ka sapat." Umupo si Diego sa tabi niya. "Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isang bagay na totoo." Tiningnan niya ang binata sa mata. "Yung mga taong nagsabing wala kang silbi, sila rin ang babalik balang araw, desperado, humihingi ng tulong mo. Gusto mong marinig ang isang halimbawa?" Ikinuwento niya kay Leonardo ang nangyari kay Mario, ang dating amo na nagtanggal sa kanya dahil matanda na raw pero nagbalik para alukin siyang maging kasosyo. "Bumalik siya, inalok akong maging partner. Tinanggap niyo po?" "Hindi," ngumiti si Diego. "Dahil natutunan ko ang isang mas mahalagang bagay, na ang halaga natin ay hindi nakabase sa opinyon ng iba. Nakabase ito sa kung paano natin tinitingnan ang sarili natin." Si Leonardo ay naging isa sa pinakamagaling na estudyante ni Diego. May likas siyang talento pero higit pa roon, may pagnanasang matuto. Nagsimula si Diego na turuan siya tuwing Sabado at Linggo, libre, walang hinihinging bayad. "Professor, bakit po ninyo ginagawa to para sa akin?" tanong ni Leonardo minsan. "Dahil may gumawa rin nito para sa akin noon," malumanay na tugon ni Diego.
Ganun nabubuhay ang kaalaman na ipapasa natin. Isang araw, dumating si Leonardo sa klase na pula ang mata, halatang umiyak. Professor, lumabas po ang tatay ko para maghanap ng trabaho. Pero pinahiya siya. Sinabihan siyang masyado na raw siyang matanda para maging kapakipakinabang. Parang tinusok ang dibdib ni Diego. Alam niya eksakto ang sakit na yon. Leonardo, sa palagay mo ba gusto ng tatay mo na makausap ako? Gusto niya po, napanood ka niya sa TV. Lagi niyang sinasabi na humahanga siya sa kwento mo. Sabado, bumisita si Diego sa bahay nila Leonardo. Isang payak na tahanan, gaya ng dating tirahan ni Diego. Ang ama ni Leonardo, si Francisco, ay dati ring mekaniko, pero 8 buwan nang walang trabaho. Ginoong Diego, nanginginig ang boses ni Francisco, isang karangalan po ito. Sa akin ng karangalan, sagot ni Diego. Madalas kang ikwento ni Leonardo, isa siya sa pinakamahuhusay kong estudyante. Sabi niya, binago mo raw ang buhay niya. Tiningnan ni Diego ang paligid, simple pero puno ng pagmamahal at dignidad. Isang pamilyang kahit may hirap nananatiling buo. Pagkatapos nagsalita siya, Francisco, may gusto sana akong ialok sa iyo. Anong klaseng alok? Kailangan ko ng teaching assistant sa Senai, yung may tunay na karanasan. Hindi kalakihan ng sahod, pero may halaga. At sa tingin ko, ikaw ang tamang tao. Natulala si Francisco, gagawin niyo yan para sa akin? Para sa ating dalawa, sagot ni Diego. Kailangan ko rin ng katuwang at ang karanasan mo, mahirap hanapin yan. Ipinakilala ni Diego si Francisco kay Dr. Roberto na agad pumayag. Hindi nagtagal, mag-ama na ang nagtatrabaho magkatuwang. Si Leonardo bilang scholar intern sa Transportes Roberto Diaz. Si Francisco bilang assistant instructor ni Diego sa Senai. Professor Diego, wika ni Leonardo isang araw, iniligtas niyo po ang pamilya namin. Hindi anak, ako lang ang nagbukas ng pinto. Kayo ng tatay mo ang tumawid papasok. Lumipas ang mga buwan, nagbago ang buhay ni Diego nang higit pa sa kanyang pinangarap. Hindi na lamang siya isang mekaniko, isa na siyang guro, mentor, huwaran. Patunay na kahit kailan, hindi huli ang lahat para magsimulang muli. Hanggang sa dumating ang isang bagong sorpresa. Tinawag siya ni Dr. Roberto sa opisina. Diego, may alok ako sa iyo. Anong klaseng alok, doktor? Isang partnership. Gusto kong gawing opisyal, gawin kang co-owner ng kumpanya. Mananatili kang tagapamahala ng maintenance, pero magiging partner ka na rin. Natigilan si Diego. Bakit po? Dahil binago mo ang kumpanyang ito. Lahat ng tagumpay natin, reputasyon, sistema, paglago, nasa mga kamay mo. Doktor, salamat, pero wala akong pera para bumili ng bahagi ng kumpanya. Hindi mo kailangan. Ito ay merit-based. 5% ng kumpanya sa'yo. Naiyak si Diego. Sa edad na 66, pagkatapos ng habambuhay na pagtatrabaho sa iba, magiging may-ari na siya. Tinanggap ko pero may kondisyon ako. Ano yon? Scholarship para kay Leonardo sa mechanical engineering at permanenteng trabaho para kay Francisco sa kumpanya. Ngumiti si Dr. Roberto. Hindi ka talaga nag-iisip para sa sarili lang, ano? May natutunan ako, sagot ni Diego. Ang tagumpay may saysay lang kung may kasamang iba. Sa araw ng pirmahan ng partnership, buong pamilya ni Diego ay naroon. Umiiyak sa tuwa si Teresa habang pinipirmahan niya ang kontrata. Nakangiting buong puso si Carmen. Ang mga apo ngayon ay mas naiintindihan na, nakatingin ng may paghanga. Lolo Diego? Tanong ni Angelina, 7 taong gulang na ngayon. Ikaw na po ba ang boss? Medyo natatawang sagot ni Diego. Si Lolo ay partner na, iba yon sa pagiging boss. Mas maganda po ba yon? Binuhos niya ito at ngumiti. Mas maganda kasi mas marami na akong natutulungan. Gaya ni na Leonardo at tatay niya. Gabi na, magkatabi sina Diego at Teresa sa balkonahe, nakatanaw sa mga bituin. Diego, naaalala mo ba kung gaano ka nadurog noong araw na tinanggal ka? Alaala ko, malumanay niyang sagot. Akala ko katapusan na ng lahat.
Hawak ni Teresa ang kanyang kamay. At ngayon, tumingin siya sa kanya, sa kalangitan, sa bahay na puno ng liwanag at tawanan. Ngayon, alam ko na, simula pa lang pala yun. At tingnan mo kung nasaan na tayo ngayon, sabi ni Teresa, may tinig na puno ng tahimik na pagmamalaki. Isa ka ng guro, isang kasosyo sa negosyo at huwaran ng napakaraming tao. Maingat na hinawakan ni Diego ang kamay ng asawa. Alam mo ba kung ano ang napagtanto ko, Teresa? Ano yon? Minsan, kailangan mong mawalan ng lahat para tuluyang maintindihan ang tunay mong halaga. Ngumiti si Teresa. At anong natuklasan mong halaga mo, Diego? Tiningnan niya ito na may kapayapaan sa mga mata. Natuto akong na ang karanasan hindi napapanis, ang kaalaman hindi nawawala ng silbi, at ang dignidad, walang edad ang dignidad. Linggo ng umaga, nasa likod bahay si Diego sa kanyang workshop. Dati-rati itong simpleng espasyo, ngayon ay tila munting museo, puno ng lumang gamit, alaala at mga kwento. Dumating si Leonardo, handa na para sa huling pribadong leksyon bago siya tumuloy sa kolehiyo. Professor, pwede po ba akong magtanong ng isa pang huling tanong? Hindi ito ang huli, Leonardo. Lagi akong nandito para sa mga tanong mo. Ngumiti si Leonardo. Kung pwede po kayong bumalik sa nakaraan, babaguhin niyo po ba ang kahit alin sa kwento ninyo? Napaisip si Diego, tinitingnan ang binatang itinuring na niyang parang pamilya. Hindi, wala ni isa, pati ang pagkakatanggal sa akin. Bakit po? Dahil yung sandaling yon, kahit gaano kasakit, nagturo sa akin ng isang bagay na hindi mababayaran. Na ang tunay nating halaga ay hindi galing sa tingin ng ibang tao sa atin. Nanggagaling ito sa mga bagay na kaya nating itayo gamit ang sarili nating kamay at sa mga buhay na naaabot natin. Tumango si Leonardo. At kung may magsabi po ulit sa inyo ngayon na matanda na kayo, ngumiti si Diego, magpapasalamat ako. Ha? Bakit po? Dahil ang pagiging matanda ay patunay na ako'y nabuhay, na ako'y natuto, na ako'y may naipong karunungan, at higit sa lahat, nandito pa rin ako upang maipasa ito sa iba. Sa edad na 66, natutunan ni Diego Morales ang isang bagay na hindi lahat ng tao ay nauunawaan. Ang pagre-retiro ay hindi katapusan ng trabaho. Ito ang simula ng pagtatrabaho sa mga bagay na tunay na mahalaga. Paggabay sa iba, paglikha ng pamana, pag-iiwan ng mundong mas mabuti kaysa sa dati. At sa tuwing makikita ni Diego na may isang batang mekaniko na nakakasolusyonan ng problema gamit ang kanyang itinuro, alam niyang natutupad ang kanyang layunin. Hindi na lang siya isang mekaniko, isa na siyang maestro. At ang mga tunay na maestro, hindi sila tuluyang umaalis. Sila'y dumarami. Sa bawat estudyante, bawat leksyon, bawat pagsubok na ipinamamana mula sa mga batikang kamay patungo sa masigasig na bago. Sa kanilang lungsod, ang kwento ni Diego ay naging alamat. Ang taong minsang itinaboy dahil matanda na raw, ay bumalik bilang katuwang, guro, mentor, at higit sa lahat isang inspirasyon, isang buhay na patunay na ang karanasan ang pinakamahalagang yaman ng isang tao. Ang pagsisimula muli ay laging posible. Kung may karunungang matuto, lakas ng loob upang bumangon muli, at pusong handang isama ang iba sa tagumpay. Wakas.